Si Monica Agustavia ay ipinanganak noong August 2002 at lumaki sa lugar na Surabaya sa lalawigan ng Dongchava, Indonesia. Ang kanyang ama ay isang matagumpay na negosyante sa larangan ng hotel na madalas nasa Australia para sa trabaho. Dahil dito nagkaroon si Monica ng pagkakataong maging malapit sa kanyang ama sa tuwing siya may biyahe sa ibang bansa. Gayunpaman, noong 2011 ay nagmarka ng isang malaking pagbabago nang lumipat ang kanyang ama sa lungsod ng Mandaluyong upang tanggapin ang isang bagong trabaho. Dahil ayaw niyang mawalay sa pamilya, nagpasya siyang dalhin sina Monica at ang kanyang asawa upang manirahan sa Mandaluyong noong April 2018. Pagkaraan ng panahon ng pag-aasikaso ng mga legal na dokumento, opisyal na naging mga mamamayan ng Pilipinas ang kanilang pamilya. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Ang kanyang ama ay nasangkot sa isang seryosong alitan sa negosyo laban sa isang negosyante mula sa Surabaya, Indonesia. Lalong tumindi ang sigalot hanggang sa umabot sa puntong ang kalaban ay personal na pumunta sa Mandaluyong upang makipagharap. Sa huli, ang kaso ay ibinalik sa Surabaya upang maresolba. At sa panahong yon, kinailangan ni Monica na tumira pansamantala sa bahay ng isang matalik na kaibigan ng kanyang ama sa Pilipinas. Ang alitan sa negosyo ng ama ni Monica ay hindi nagtapos sa Surabaya, kundi kumalat pa hanggang Jakarta. Kasunod nito ay ang mga seryosong kahihinatnan. Ang pinakamalala ay noong 2017 nang mapatay ang kanyang ina ng isang karibal sa negosyo. Pagkatapos nito, ang kanyang ama naman ay naaresto at nahatulan ng 7 buwang pagkakakulong. Nang makalaya noong 2018, bumalik siya sa Mandaluyong upang muling makasama si Monica sa loob ng 4 na buwan. Patuloy pa rin niyang piniling bumalik sa Surabaya upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho at iniwan si Monica sa Pilipinas. Ayon sa kanya, mas maganda ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at mas ligtas din ang kapaligiran para sa isang dalagang tulad ni Monica. Ngunit kasabay ng desisyong yon, isang hinaharap na puno ng kawalan, ng katiyakan at pagsubok ang naghihintay kay Monica. Noong November 2018 muling nagpakasal ang ama ni Monica, kaya bumalik siya sa Surabaya upang dumalo sa kasal. Doon niya unang nakilala ang bagong pamilya ng kanyang ama, lalo na ang kanyang madrasta at ang iba pang miyembro ng pamilya. Ang pagiging mainit at palakaibigan ng mga ito ay mabilis na nagpakomportable kay Monica at naramdaman niya na tunay siyang kabilang sa bagong pamilya. Pagkatapos ng kasal, bumalik si Monica sa Mandaluyong upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at nakapagtapos siya ng high school noong kalagitnaan ng 2020. Dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic, hindi nagawa ang kanyang graduation sa tradisyonal na paraan at kinakailangang gawin ito sa online. Pagkalipas ng ilang araw, kumuha si Monica ng entrance exam sa university at matagumpay siyang natanggap sa Jose Rizal University sa Mandaluyong. Sinimula niya ang kanyang buhay bilang estudyante noong September 2021. Sa mga sumunod na taon, tila natagpuan na ni Monica ang kaligayahan kasama ang kanyang bagong pamilya. Ang kanyang madrasta ay itinuring siyang parang tunay na anak, lagi nag-aalala at nag-aaruga sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin nakakalimot ang kanyang ama sa kanyang responsibilidad at madalas magpadala ng pera mula sa Jakarta upang matustusan ang mga pangangailangan ni Monica. Ang kanyang ama at ang madrasta ay nagpasya na lumipat sa lugar ng Cretan. Bago sila umalis, nag-organisa sila ng isang malaking salusal upang makapagpaalam sa mga kaibigan. Pagkatapos niyang magtanong sa kanyang ama, nalaman ni Monica na si Ridwan ay kapatid pala ng kanyang madrasta. Isang linggo matapos niyon, nagkita sina Monica at Ridwan sa isang cafe. Naglaan sila ng oras upang magkwentuhan tungkol sa buhay, mga saya at malungkot ng pamumuhay ng malayo sa bayan kung saan sila lumaki. Gayunpaman, hindi nagtagal at natuklasan ni Monica ang isang hindi inaasahang katotohanan. Si Ridwan ay may asawa na at mayroon ng isang anak na lalaki. Nakatira na pala siya sa Pilipinas ng halos 1 taon, ngunit ngayon lang siya nakipaugnayan kay Monica dahil raw siya ay abala at nahihirapan pang makibagay sa bagong kapaligiran. Bagamat tila tahimik at maayos ang buhay ni Monica sa Pilipinas, ang realidad ay hindi naman marangya tulad ng iniisip ng maraming tao. Patuloy namang nagpapadala ng pera ang kanyang ama bilang buwan ng suporta. Gayunman, sapat lamang ang halagang yon upang tustusan ang mga pangunahing pangangailangan ni Monica. Dahil dito, napilitan si Monica na maghanap ng sariling paraan upang makaraos. Upang mabawasan ang pasanin, naisip ni Monica kasama kanyang kaibigang si Davin Benavente
na magkaroon ng isang online shop ng mga second-hand na damit. Ang maliit na negosyong ito ay hindi lamang nakatulong kay Monica na mabayaran ang matrikula, kundi pati na rin ang iba pang gastusin sa araw-araw. Gayunpaman, may mga pagkakataong kailangan niyang lumiban sa ilang klase upang pagtuunan ng oras ang negosyo, na nagdulot ng dagdag na pressure sa kanyang buhay bilang estudyante. Lalong tumindi ang mga alitan tungkol sa pera dahil madalas niyang nakakaaway ang kanyang madrasta tungkol sa paghahati ng responsibilidad. Nararamdaman ni Monica na hindi siya tinatrato ng patas, na para bang nakalimutan na siya dahil sa bagong buhay ng kanyang ama. Dagdag pa rito dahil malapit nang magkaroon ng anak na babae ang kanyang ama at madrasta, lalo lang siyang nasasaktan. Pakiramdam ni Monica ay iniwan na siya ng kanyang ama at nawala na ang dating mahalagang lugar niya sa pamilya. Mula noon, nagkaroon na ng maraming hadlang sa pagpapadala ng pinansyal na suporta para kay Monica. Mula sa pagiging isang anak na may pagkakataon sana makapag-aral sa ibang bansa at magkaroon ng magandang kinabukasan, ngunit biglang nagbagong lahat. Ngayon ang ama at madrasta ni Monica ay nahaharap sa mga suliraning pinansyal. Kailangan din nilang ipaalam kay Monica na hindi na nila kayang ituloy ang pagbibigay ng suportang pinansyal tulad ng dati. Isang araw si Monica, isang batang babae na malayo sa pamilya, ay hindi maiwasang makaramdam ng pag-aalala at kawalang katiyakan. Sa harap ng mga biglaang pagbabago, naramdaman niya ang matinding pressure na harapin mag-isa ang mga suliraning pinansyal at ang pagkawala ng suporta mula sa kanyang mga magulang. Bagamat nahaharap sa maraming pagsubok, pilit pa rin na ini-enjoy ni Monica ang kanyang buhay bilang isang estudyante. Madalas siyang lumabas, kumain at manood ng sine kasama si Ridwan. Si Ridwan ang kanyang tagapag-alaga at lagi nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Hindi lamang niya pinapalakas ang loob ni Monica, kundi sinusuportahan din niya ng buong puso ang negosyo nito. Madalas siyang bumili ng mga produkto na binibenta ni Monica at ng kanyang mga kaibigan upang magbigay ng moral support. Kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Daven, sinimulan ni Monica ang isang maliit na negosyo na nagbebenta ng perfumes. Bagamat may mga limitasyon pa ang kalidad ng produkto sa simula, sa pamamagitan ng kanilang pagkamalikhain at pagtsatsaga, nakakuha sila ng tiyak na bilang ng mga customer na tumulong kay Monica na magkaroon ng dagdag na kita para sa kanyang pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, ang relasyon ni Monica at Ridwan ay unti-unting lumampas sa antas ng pagkakaibigan na nagdulot ng mahirap na sitwasyon sa kanilang dalawa. Nagsimulang makaramdam ng pag-aalala si Ridwan sa kanyang mga kilos at nagpa siya na panatilihin ang kanilang relasyon bilang magkaibigan lamang. Si Ranti na asawa ni Ridwan at kaibigan ni Monica sa social media ay aksidenteng nakapansin ng kakaibang kilos sa pagitan ng kanyang mister at ng kanyang pamangkin. Bagamat hindi siya komportable sa sitwasyon, sinikap ni Ranti na manatiling kalmado at mag-isip ng maayos na paraan upang malutas ang problema ng mapayapa at nang hindi nasaktan ang sinuman. Noong kalagitnaan ng October 2022, diretsahang ipinahayag ni Monica kay Ridwan ang kanyang nais, ang bumili ng bagong iPhone 14. Para sa kanya, malaking tulong ang teleponong ito sa kanyang online business, lalo na't ang ginagamit niyang telepono ay luma na. Madalas magkaproblema at mabilis maubos ang battery. Ipinaliwanag din ni Monica kay Ridwan ang mahirap na kalagayang pinansyal na nararanasan niya ngayon dahil hindi na kayang suportahan ng kanyang mga magulang ang kanyang mga pangangailangan. Umaasa siya na maaring makatulong si Ridwan kahit na maliit lamang upang mabawasan ang bigat ng kanyang mga problema. Bagamat gusto ni Ridwan na tulungan si Monica, hindi rin maganda ang kanyang financial status. Marami pa siyang responsibilidad sa kanyang pamilya sa Indonesia, lalo na sa kanyang kapatid na babae na nag-aaral pa at nangangailangan ng suporta. Dahil dito napilitan siyang tanggihan ng alok ni Monica kahit na sa puso ay nais niyang tumulong. Nadismaya si Monica dahil hindi niya nakuha ang cellphone na matagal na niyang inaasam. Samantala, nakaramdam ng pagkahiya si Ridwan dahil wala siyang magawa para sa kanyang pamangkin. Pareho silang nalugmok sa lungkot. Ngunit lalo naging komplikado ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, ang relasyon ni Monica at Ridwan ay lalo pang naging maselan. Sobrang mahal ni Ridwan si Monica at itinuturing niya itong parang sariling anak. Pero sinisikap niyang kontrolin ang kanyang nararamdaman upang hindi ito lumampas sa hangganan.
Si Ranti, ang asawa ni Ridwan, ay hindi maiwasang mapansin ang espesyal na pag-aalagang ibinibigay ng kanyang mister sa dalaga. Matapos ang maraming araw ng pag-aalala, nagpasya si Ridwan na gumawa ng isang espesyal na bagay para makabawi kay Monica. Sa kabila ng mga problemang pinansyal, naglakas loob siyang mangutang ng malaking halaga sa kanilang kumpanya at gumamit pa ng bahagi ng sarili niyang ipon upang bilhan si Monica ng iPhone 14 na matagal na niyang minimithi. Hawak ang regalo, dumiretso si Ridwan sa inuupahang bahay ni Daven. Doon madalas pumunta si Monica para magbenta at doon niya ibibigay ang espesyal na regalong yon para sa kanya. Hindi maiwasang mabigla at maantig si Monica nang makita ang bagong cellphone sa kanyang mga kamay. Pumatak ang kanyang mga luha at naghalo ang kanyang tuwa at pasasalamat sa tiyuhin. Sa mga sandaling yon, lumuhod si Monica upang ipakita ang taos-pusong pasasalamat kay Ridwan. Naramdaman niyang sulit ang lahat ng pagsisikap na ginawa niya. Mula noong unang bahagi ng November 2022, nagsimulang umusad ng mas malalim ang relasyon ni Monica at Ridwan. Hindi na tumatanggi si Monica kapag siya'y nilalambing ni Ridwan tulad ng pagpisil sa kanyang mga pisngi, paghalik sa noo, o kahit ang biro-birong paghalik ng marahan sa labi mula kay Ridwan. Maging siya mismo ay nagiging mas bukas at nagbibigay ng pagkakataon para maging mas malapit ang kanilang relasyon. Nagsimula magbahagi si Ridwan ng mga bagay na masyadong lampas na sa hangganan ng isang tiyuhin. Si Daven na matalik na kaibigan ni Monica ay hindi man lang tumutol o nabahala sa nakikitang relasyon ng magtiyo, kundi para bang sinusuportahan pa niya ito sa paniniwalang makakatulong ito upang maibsan ng dalawa ang matagal nang naipong emosyon. Gayunpaman, ang umuusbong na relasyon ay hindi nakalampas kay Nino Pilon, isang kaibigan at kasama sa trabaho ni Ridwan. Napansin ni Nino ang malinaw na pagbabago kay Ridwan mula sa pag-iisang lalaking madalas maglabas ng sama ng loob. Ngayon ay nagyayabang na ito na siyang bumili ng pinakamahal na cellphone para kay Monica at maging pag-amin na natulog siya kasama ang dalagang pamangkin. Nabahala at nadismaya si Nino nang makita niyang tila nakalimutan na ni Ridwan ang kanyang responsibilidad sa pamilya sa kanilang probinsya. Lalong tumibay ang pagdududa ni Nino nang marinig niya ang mga usap-usapan mula sa mga katrabaho. Ang kwentong ito hindi lamang nagdulot kay Nino ng kawalan ng tiwala sa kaibigan, kundi ng pausbong din ng pangamba tungkol sa maring malubhang kahihinatnan ng maling relasyon na ito. May personal na ugnayan si Nino kina Monica at Daven, dahil ilang ulit na rin siyang naimbitahan sa inupahang bahay ng mga ito. Si Nino ay nakatira sa Makati at kadalasang umuwi upang dalawin ang kanyang pamilya isang beses bawat taon. Mula nang matuklasan ang nakakabahalang pangyayari na may kinalaman kay Ridwan, hindi na mapigil ni Nino ang kanyang damdamin at hindi na siya naging masaya sa tuwing uuwi siya sa kanyang pamilya. Naramdaman ni Nino ang awa para sa asawa ni Ridwan na kasalukuyan naninirahan sa Jakarta, kaya't naudyukan siyang kumilos. Bilang kaibigan sa social media ni Ranti, ang asawa ni Ridwan, nagpadala si Nino ng mensahe sa kanya sa wikang Ingles. Kasama sa mensahe ang ilang mga litrato na nagpapakita ng pagiging malapit ni Ridwan at Monica. Ang mga kilos na ito ay maaaring magdulot ng pagdududa sa iba na si Nino ay nanghihimasok at nangingialam sa pribadong buhay ng ibang tao. Matapos matanggap ang mga mahahalagang ulat, tumawag siya ng direkta kay Nino upang alamin ang buong kwento. Dati nang kilala ni Ranti si Nino dahil ilang ulit na itong ipinakilala ni Ridwan sa mga video call sa Messenger at ipinakilala siyang pinakamatalik na kaibigan niya sa Pilipinas. Gayunpaman hindi agad kinausap ni Ranti ang kanyang mister. Sa halip ay binahagi muna niya ang buong pangyayari sa ama ni Monica. Dahil dito labis na nagalit at nadismaya ang ama ni Monica. Samantala, nalungkot naman si Monica sa nangyari, ngunit hindi niya sinisisi ang sarili o ang kanyang ama kundi si Ridwan. Naniniwala siya na siya ang nagbunyag ng mga pribadong bagay tungkol sa kanila, kabilang na nung tinanggap niya ang cellphone mula sa kanya. Ngunit mabilis na naipaliwanag ang katotohanan. Matapos ang mahabang pakikipag-usap kay Ridwan, inamin ni Nino na siya ang nagbigay ng impormasyong yon kay Ranti. Dahil sa takot ni Nino na mapapahamak ang kanyang kaibigan, kaya hindi naman nagalit si Ridwan sa kanya. Sa halip, tinanggap niya at pinahalagahan ang ginawa ni Nino dahil yun ang nararapat at kamangha-mangha ang kanyang ginawa. Dahil sa nangyari, hinarap ni Ridwan ang konsensya. Sobra siyang nagsisisi dahil hinayaan niya ang maling damdamin na magdala sa kanya sa maling landas.
Napagtanto ni Ridwan na ang orihinal niyang layunin sa pagtatrabaho sa ibang bansa ay upang makapagpatayo ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang anak. Umaga ng November 21, 2022, nagulat ang lahat nang magpasa si Ridwan ng kanyang resignation letter. Isang desisyong hindi inaasahan ng kahit sino. Gayunpaman tinanggihan ang kanyang kahilingan na mag-resign dahil ang kanyang kontrata sa trabaho ay mananatiling epektibo hanggang kalagitnaan ng 2023 pa. Ang pangyayaring ito hindi lamang nagdulot ng pagkabigo kay Ridwan, kundi pati na rin kay Davin. Sobrang nagalit si Davin sa nangyari dahil madalas din siyang nakakatanggap ng tulong pinansyal mula kay Ridwan at nakakabenepisyo din siya sa kung ano ang tinatanggap ni Monica mula sa tiyuhin. Agad niyang kinausap at kinumbinsi si Monica na patuloy nilang hilingin kay Ridwan na suportahan siya sa pinansyal na aspeto at bumili ng mga produkto nila gaya ng dati. Ngunit tumanggi si Monica. Ipinaliwanag niya na mahigpit na binabantayan ni Nino ang lahat ng kilos ni Ridwan at handa siyang mangialam kung may makita siyang komplikadong bagay. Kahit na sinubukan ni Ridwan na tawagan siya, maingat na pinipigilan ni Nino at nililimitahan ang tulong ni Ridwan kay Monica at patuloy ito sa pagbabantay sa bawat kilos nilang dalawa. Hapon ng November 27, 2022, si Davin na puno ng galit at determinasyon para makabawi ay nagtungo sa opisina ni Ridwan upang ayusin ang isang bagay. Ngunit sa halip na makita si Ridwan, nagkita sila ni Nino. Sa galit, hindi na nagdalawang isip si Davin na atakihin si Nino. Paulit-ulit niyang pinagsusuntok ang ulo at mukha nito. Biglang sumigaw si Davin at inaakusahan si Nino ng panghihimasok sa pribadong buhay ni Ridwan at Monica. Bagamat pilit na lumalaban si Nino, hindi niya kinaya ang lakas ni Davin. Matapos ang isang serye ng mga suntok at hampas, nagbitiw si Davin ng isang malakas na sipa sa tiyan ni Nino na nagpabagsak sa kanya sa lupa at tumama ang kanyang ulo sa mga kalapit na paso ng mga halaman. Sa gitna ng kaguluhan, nakakita si Davin ng lagay ng gas cylinder na may timbang na 11 kilos. Hindi na nagdalawang isip pa si Davin. Kinuha niya ang gas cylinder at paulit-ulit itong pinalo sa ulo ni Nino. Doon na dumugo ang ulo ni Nino at pati sa kanyang bibig ay may lumalabas na din na dugo. Di nagtagal, bumagsak si Nino at hindi na gumagalaw sa sahig. Tanging mahihinang paghinga na lamang ang maririnig. Kasunod noon ay nagsalita si Davin na, "Kung mangialam ka pa, papatayin na kita." Bago sumakay sa kanyang motor at mabilis na umalis. Badang alas 7 ng gabi, isang lokal na residente ang nakakita kay Nino sa malubhang kalagayan dahil sa kanyang mga sugat. Si Nino ay may sakit sa puso at iba pa mga problema sa kalusugan. Dahil dito naging mas malungkot ang kanyang pagpanaw. Hindi niya kayang labanan ng isang mabagsik at mabangis na umatake na tulad ni Davin. Nakakabigla na nangyaring krimen habang si Ridwan ay nasa ibang lugar ng trabaho. Nang malaman ang pagkamatay ni Nino, hindi makapaniwala si Ridwan sa nangyari. Labis-labis ang kanyang pagdadalamhati dahil nawala ang kanyang matalik na kaibigan at pakiramdam niya ay siyang dahilan kaya nangyaring trahedyang ito. 2 araw pagkatapos ng nangyari, noong November 29, 2022, naaresto si Davin. Malinaw na naitala ng surveillance camera sa lugar ang kanyang imahe na nakaitim na kasuotan, na karaniwang suot ng mga kriminal kapag gumagawa ng krimen. Sa simula, nagulat si Davin nang malaman niyang may camera sa lugar ng insidente at kalaunan ay napilitan siyang aminin ang kanyang krimen. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Davin na si Monica nag-utos sa kanya at sinabi sa pulis na, "Talagang nagalit ako dahil sinira ni Nino ang aming plano." Noong panahon ng insidente, dumalo si Monica sa isang salo-salo ng pamilya at ang mga paunang investigasyon ay nagpapakita na wala siyang direktang kinalaman sa nangyari. Ngunit ang mga ebidensya tulad ng mga alitan sa pinansyal, paglayo ng damdamin at mga motibong nag-udyok ng krimen ay nagdulot sa mga otoridad na maglabas ng paunang maling konklusyon na si Monica ang pangunahing salarin. Sa korte, ang ama ni Davin mula sa Indonesia ay inimbitahan bilang pangunahing testigo. Inihayag niya sa korte na si Monica ang nasa likod ng buong plano, na sinadya niyang kontrolin ang lahat ng bagay upang maipasa ang lahat ng sisi kay Davin. Ang kanyang mga pahayag ay lalo lamang nagdulot ng tensyon at pagdududa tungkol sa papel ni Monica sa kaso. Pinagtanggol ng abogado ni Davin ang kanyang kliyente sa pamamagitan ng pagsasabing ang ginawa ni Davin ay self-defense lamang laban sa pananakit ni Nino. Ipinahayag ng abogado sa korte ng akusado ay isang 25-year-old lamang na lalaki. Samantala, ang biktima ay isang matanda at may mahina ng kalusugan.
Ang sanhi ng pagkamatay ni Nino ay maaring isang hindi inaasahang aksidente habang nagaganap ang pag-atake. Binigyang diin din niya na hindi ito isang sinadyang pagpatay. Ngunit ang prosekusyon ay maling tumutol dito. Binigyang diin na ang ginawa ni Davin ay lampas na sa katanggap-tanggap na antas ng tunggalian. Ipinunto ng taga-usig na ginamit ng akusado ang kanyang sarili upang saktan ng matanda. Bukod dito, nagsabi rin ang mga saksi na si Davin ay may ugali na madaling mainis, madalas makipag-away at kumikilos ng marahas. Ang mga salik na ito ay nagpatibay sa paniniwala na ang insidente ay hindi lamang isang biglaang pagtatalo, kundi isang sinadyang pagkitil ng buhay na ginawa ng may galit at sama ng loob. Noong May 29, 2023, naglabas ng pinal na hatol ang Korte Suprema ng Mandaluyong. Si Davin ay napatunay nagkasala sa pagpatay at nahatulan ng 25 years na pagkakakulong. Ang malungkot na pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na epekto sa lahat ng mga taong sangkot. Pagkatapos ng paglilitis, nagpasya si Ridwan na tapusin ang kanyang kontrata sa Pilipinas at bumalik sa Indonesia upang makasama ang kanyang pamilya. Ang desisyong ito ay hindi lamang bunga ng sakit sa pagkawala ng kanyang matarik na kaibigang si Nino, kundi isa ring pagkakataon para iwan ang mga alitan at problema na nagtulak sa kanya sa isang trahedya. Maging maingat sa puso at isip, ang bawal na relasyon ay maaring magdulot ng sakit, gulo at pagkawasak, hindi lang sa sarili kundi pati na rin sa mga taong mahal mo. Isipin mga posibleng epekto bago pumasok sa ganitong sitwasyon. Mas mahalaga ang respeto, katapatan at kapayapaan sa puso kaysa pansamantalang ligaya na may kapalit na sakit. Ang mga lihim na maingat na itinago, mga kilos na lumampas sa mga pamantayan ng lipunan, at ang katapatan na nagsubok ay nagbago sa isang tahimik na komunidad na naging sentro ng mga bulong-bulungan at pagtatalo. Ang kaso ni Monica ay hindi lamang kwento tungkol sa pag-ibig at pagtataksil, kundi isa ring babala tungkol sa mga kahihinatnan ng maling desisyon na maaaring magtulak sa tao sa isang trahedya. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!